from life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. So, purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa tinatawag nating eternal security na meron tayo na Kanyang mga anak. Nung tayo ay, sabi dito, life's first cry nung naipanganak tayo. And even our final breath. Okay. Hawak tayo ng ating Panginoong Diyos. And even till He returns sa Kanyang pagbabalik. Or when He calls me home sa pamamagitan ng kamatayan, we are still secured sa Kanyang kamay. Can you say amen to that? Ngayon, dahil ito yung assurance natin, yung challenge ng Panginoon Hesukristo is for us to persist na lumapit sa Kanya. Minsan meron tayong mga hinihingi, meron tayong mga sabihin natin, gusto, but hindi kaagad dumarating. Ang message this morning is about faith that refuses to quit. Hindi dahil tayo ay malakas, kundi meron tayong Diyos na mabuti who hears our prayers. Now, ang message natin this morning is dapat tayong tumugon ng tama kapag tila naaantala ang sagot ng Diyos. Minsan na meron tayong hinihingi, pero tila naantala, wala pa. Ano ang tamang response natin? Paano tayo tumugon sa tila pagkaantala ng Diyos? Now, may isang nag-apply sa isang eskwelahan sa Amerika, yung time na ang mga blacks ay tinitingnang napakababa. Kaya may isang black na nag-apply. Sa umpisa, tinanggap siya kasi hindi siya alam na black siya. Ang pangalan niya ay si Ann. Nung siya ay makapunta sa eskwelahan, sabi nila, hindi namin alam na ikaw ay negro, ikaw ay black. Kaya tinanggap ka namin. Pero dahil nakita namin na ikaw ay black, hindi ka na namin tatanggapin. Pero nagpursige, nagmakaawa yung bata na yon, at dahil nakita nila yung kanyang pagpupursige, sabi nila, sige, pwede kang makinig, mag-aral, pero hindi ka dito sa classroom, doon ka lang sa labas. Bukas yung pintuan, mapapakinggan mo, laging nasa labas siya, hindi siya nandun sa classroom. Later on, nakagraduate siya earlier than others kasi magaling siya. 6 months bago yung matapos yung iba, nakagraduate siya, and she became famous designer in those days. Ang aral na ito na nabasa ko sa Daily Bread ay kinote nila yung passage na ito na nabasa natin, that we should persevere, we should persist. Ito yung tamang tugon natin sa tila pagkaantala ng Diyos. So, paano tayo tumugon? Una, basahin natin sabay-sabay, persevere in prayer. Yan po yung makikita natin sa kwento ni Jesus Christ about the parable of the persistent widow. Sa Luke 18 verse 1, nabasa natin kanina sa Tagalog, sabi ni Jesus Christ, He also spoke a parable to them that they must always pray and not give up. Ito yung pinaka-purpose ni Jesus Christ kung bakit niya itinuro ang isang parable. Para turuan sila to always pray and not give up. Okay? Yung persistent widow, hindi siya nag-give up. At yun yung gustong ituro ni Jesus Christ about prayer
and not giving up. Yung minsan hindi mo makukuha yung gusto mo, parang hindi dinidinig ng Diyos. Pero sabi ni Jesus Christ, always pray and do not give up. Ito po yung kwento ng parable of the persistent widow. May isang widow na nangangailangan ng justice. Pero yung judge ay corrupt. Corrupt yung judge. Hindi binibigay ng judge ng matagal ng panahon, pero pabalik-balik pa rin itong widow para humingi ng justice. At sabi ng judge later on, kahit ako'y walang takot sa Diyos at sa tao, pero dahil yung widow na ito ay persistent, nagpupursige, ibigay ko na lang yung kanyang hinihingi kaysa maperiwisyo pa ako. Okay, ito yung sabi ng corrupt na judge, unjust judge. Pero kalaunan, nagbigay pa rin ng hustisya. Ito po yung lesson natin doon. Kung nakuha ng byuda ang katarungan sa tiwaling hukom dahil sa pagpupursigi, lalo na tayong dapat magpursigi sa matuwid na Diyos. Can you say amen to that? Ang argument po dito is basic Jewish rabbinic argument from lesser to greater. Na kung itong lesser na tao na ito, na ganito yung kanyang ugali, corrupt siya, nakapagbibigay ng justice sa isang byuda, the argument is, how much more ang ating Diyos na matuwid? How much more ang Diyos na pinakamatuwid sa lahat? Na hindi niya papakinggan ang mga hibik, ang mga daing, ang mga prayers ng kanyang mga anak. Sa passage natin is chosen ones. So ito po yung argument ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo yung nagsasabi na kung may mga katulad ng judge, corrupt siya, nagbibigay ng hustisya, how much more ang ating Panginoong Diyos. So ina-encourage tayo to always pray and not give up. Hallelujah. Marami akong testimonies na na-share at maybe i-share ko yung aking pag-a-apply sa UK nung ako ay nagpursigi na mag-aral sa ibang bansa. Nag-apply ako ng scholarship sa tinatawag na Langham Partnership. Ito ay inumpisahan ng isang manunulat na Briton na ang pangalan niya ay si John Stott. Ang dami niya mga librong sinulat. Pagkatapos, yung mga pinagbentahan niya ay nilalagay niya sa scholarship para sa mga majority world. At sinubukan kong mag-apply ng scholarship sa UK. Kasi, paano ka makakapag-aral doon? Okay. Nung nag-apply ako, akala ko matatanggap ako. Pumunta kaagad ako sa UK, naghagilap ako ng pamasahe. Pagkatapos pumunta ako doon, hoping na eto na, matatanggap ko yung scholarship. Sabi ko, by faith ito, pupunta ako doon. After mga 3 weeks, pag-stay ko doon, sumulat yung Langham. Sabi nila, hindi ka natanggap sa scholarship. Nako, nag-down yung aking puso. Sabi ko, paano ito, Lord? Ubus na yung aking pera, wala na. Oo. Sumulat kaagad ako sa director ng school. Sabi ko, uuwi na ako kasi hindi ako natanggap sa scholarship. Mabait naman yung director. Sabi niya, mag-stay ka pa dito tapusin mo yung 3 months mo dito or 10 weeks. Ako bahala sa'yo. Alright. So sabi ko, Lord, salamat. Okay, nakastay ako sa UK. Pag uwi ko sa Pilipinas, masaya na ako. Sabi ko, okay na yun. Kahit hindi na ako magpursige mag-apply doon kasi hindi naman nila ako tinanggap.
Okay na yun, at least nakapunta ako doon. Oo. Pero, nagpe-pray pa rin ako at sinubukan kong mag-apply pa rin. Pangalawang beses nag-apply ako. Sumagot na naman, rejected. Oo. Talagang masakit na re-reject, pero pag sanay na, hindi masyado. Parang yung nabusted ka ba? Ilang beses ka nabusted? Ay, sanay na ako dyan. Oo. Yung pangatlong application ko, 2 weeks before ng deadline, nag-send pa rin ako. Pagkatapos, natanggap ako. Hallelujah. So, itinetestimony ko itong example na talagang binibigyan din ako ng Panginoon yung persistence. Kahit sa aking pagsusulat, nahirapan ako. May time na nagdi-discussion kami, nag-present ako ng paper ko, pagkatapos sabi nila, dapat nandun ka. Where are you in the paper? Where are you in your presentation? Puro sinabi ng iba yan. Nasaan naman yung sinabi mo? So, ako naman, sa susunod naman, nagsulat ako yung mga opinion ko. Sinulat ko. Ang comment ng aking supervisor, opinion after opinion after opinion without evidence. UGH. Sabi ko, grabe naman to. Nakita ng misis ko, sabi niya, kung ako niyan, hindi na ako magtutuloy. Pero napansin ko, pag lumipas ng 1 week or 2 weeks, medyo nawawala na yung sama na loob. Pagkatapos babalik ulit ako sa paper ko, aayusin ko yung aking sinulat hanggang sa makatapos ako. So, these are examples of persisting. So, yes, meron tayong Diyos, we depend, pero ine-encourage niya na tayo mismo, we persist, we pray, as we depend sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman tama rin yung sabihin, Lord, ingatan po ninyo ako sa hindi ako maaksidente. Okay. Pero sa gitna ka ng kalsada, naglalakad. Tapos sasabihin mo, Lord, ingatan po ninyo ako. Parang hindi magmamatch. So, we are being taught by Jesus Christ. Yes, mag-depend tayo, mag-pray tayo, and persist. Persist sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Umawi tayo kanina, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Marami tayong testimony sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kami say amen to that. Pero ito po yung the best na ginawa ni Jesus Christ. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay napatawad at naging malayang-malaya. Hallelujah! Mabuti po ang ating Panginoong Diyos. How shall we respond sa tila na antala na tugon ng Diyos? Pangalawa, basahin po natin ng sabay-sabay, perceive God's justice. Very interesting kasi yung theme dito sa persistent widow ay hindi lang prayer, kundi justice. Sa verse 4 to 5, sabi dito, kung nababasa po natin, basahin natin sabay-sabay. For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, even though I do not fear God and not respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. So, isa sa tema dito ng kwento ni Jesus Christ is about justice. Okay, ano ba yung justice? Napaka-abstract. Sabi ng isang lawyer, alam nyo, kaya mahal ang bayad namin kasi yan yung pinaglalaban namin, abstract. Ang teacher, makita mo yung isang bata, walang alam. Pag tinuruan mo, meron ng alam.
Kaya medyo mababa yung sweldo nila in comparison sa amin na mga lawyer. Kasi amin mga pinaglalaban justice. Abstract. Minsan hindi maintindihan. Ang mga pastor, sabi niya, sumobra naman sa langit ang kanilang mga tinuturo. Lampas langit, kaya hindi rin maintindihan, kaya mababa rin ang kanilang sweldo. Okay, so justice, yung katarungan. At makita natin sa isang kwento na ito about yung nais ng babae is about legal protection, justice. Ngayon, ganun din yung response ni Jesus Christ. Luke 18:7-8, basahin natin ng sabay-sabay. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, God will see that they get justice and quickly. Pero intindihin natin na yung quickly ng Diyos, meron siyang timing. Hindi yung katulad natin na 1 minute, seconds, ganun yung quickly natin. Okay? Pero sabi dito, for sure, yung justice matatanggap ng kanyang chosen ones. Yung kanyang mga pinili, yung mga kanyang hinirang, tayo na kanyang bayan. So itong sinasabi ni na justice, may mga injustices na nangyayari sa mundong ito. But God will give justice sa kanyang mga hinirang. Tingnan po natin yung example sa Revelation sa next na slide. Sabi dito, and I will give him a white stone, and on the stone a new name which no one knows except him who receives it. Bakit white stone? Ang context po sa time na yon, ang mga Christians ay pine-persecute dahil sila ay Kristiyano. Dahil hindi sila sumasama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ine-excommunicate sila. At minsan pinagbibintangan sila ng kung ano-ano. Pagkatapos, may judge. Sa korte, dalawa ang hawak ng judge na bato. Isang puti, isang itim. Itong mga Christians in those days, ang natatanggap nila ay itim na bato. Anong ibig sabihin nun? Criminal ka. Nagkasala ka. So you deserve punishment. Injustice po ang nangyayari sa mga Christians in those days. Just because you are a Christian. Pero sabi ni Jesus Christ, ang ibibigay ko sa inyo ay puting bato. Justice. The parable isn't merely about persistence in getting what we want. It's about persistence in trusting that God will vindicate His people and set the world right, even if that justice comes later than we expect. Ang dami pang mga injustices na nangyayari sa mundong ito, pero time will come sa pagbabalik ni Jesus. Meron ding hustisya. Meron ding hustisya. Galing po ako ng Taiwan. Ito po yung next na slide. Ito yung pinaka-director ngayon ng Langham. And he presented a paper on persecution ng mga Christians sa buong mundo. 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. 1 in 5 Christians are persecuted in Africa. 2 in 5 Christians are persecuted in Asia. At ang sabi niya, ang Bible is a persecuted literature. Kung babasahin natin yung Old Testament, paano na persecute yung mga katulad ni Daniel and his friends?
dahil sila ay mananampalataya sa Diyos. Sa New Testament, especially book of Hebrews chapter 11, mababasa natin doon how Christians were being persecuted just because sila ay Kristiyano. Sabi ng nag-present na ito, hanggang sa ngayon, marami tayong mga kapatid sa ibang bansa, sa Pakistan, sa China, and even North Korea, dahil sila ay Kristiyano. Pinapahirapan sila, pinapatay sila. And after yung mga presentation na ito, we prayed sa ating mga kapatid sa ibang bansa na just because sila ay Kristiyano, sila ay pinapahirapan. But justice will come sa pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi man makamit ng mga tao na yon ang hustisya sa ngayon. Pero sa pagbabalik ni Jesus Christ, they will experience justice, katarungan. Kaya we continue to hope and expect ng ating Panginoong Diyos, meron siyang timing ng justice. Hindi man ngayon, may time na kanyang inilaan. Okay, ito po yung panghuli on how shall we respond sa tila na antala na tugon ng Diyos sa ating panalangin. Basahin natin sabay-sabay. Persist in faith, pananampalataya, and faith in Christ pa rin. Persist. May tinatawag ang mga scholars na delay of the parousia. Pag sinabing parousia ay hindi yung parusa. Parousia, yung second coming of the Lord Jesus Christ. The second appearance, yung pagbabalik ni Jesucristo. Hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Bakit delay ang sabi nila? Sa time kasi ng mga early Christians, ina-expect nila na sa time nila, babalik na si Jesus Christ. Pero nagkamatayan na yung mga disciples, mga apostles, tumatanda na sila, pero bakit hindi pa bumabalik si Jesus? So pinaliwanag nila yung pagbabalik ni Jesus na naantala. Marami silang explanation na nais ng Panginoon na marami pang manampalataya sa Kanya, may timing ang Panginoon, meron talagang plano ang Panginoon sa Kanyang babalik sa Kanya, at yung pagbabalik niya, siya lang yung nakakaalam. Okay, ang Diyos lang. So yun yung mga paliwanag nila. Pero ang katotohanan ay babalik pa rin si Jesus Christ. Ito po sa verse 8, Luke 18 verse 8, basahin natin na sabay-sabay. I tell you, God will help His people quickly, but when the Son of Man comes again, will He find people on earth who believe in Him or who still have faith in Him? So, ang argument naman dito ay ganito. Sigurado that God will help His people. Totoo po na tinutulungan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Pero ito yung challenge niya. Biglang nag-shift. Papaano kaya sa pagbabalik ng anak ng tao? Pagbabalik ni Jesus Christ. The parousia, the second coming of Christ. Meron pa kayang makikita si Jesus na sumasampalataya sa Kanya? The point of the parable is persistent sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Can you say amen to that? Meron kasi yung iba, nananampalataya kahapon, ngayon, bukas. Next week, next month, wala na. Okay, yung parang ningas kugod na high, pero wala na. Kaya nga tinuturo ito ni Jesus Christ, yung persistent widow. Kasi ang tendency ng tao, manghina at hindi na mag-persist.
Sa prayer, ganun din. Nagpe-pray ka, hindi dumarating na discourage ka. Yung iba, nanampalataya sila ngayon, pero later on, dahil may persecution, hindi na. Okay. Kaya ang challenge ni Jesus Christ dito is persistent yung pananampalataya natin hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kung halimbawa ngayon ay bumalik si Jesus, hallelujah, nandito tayo sa church, sumasamba tayo sa Kanya, tuloy-tuloy yung pananampalataya natin. Pero ang expectation ay hindi lang sa ngayon, kundi sana tuloy-tuloy pa rin yung ating pananampalataya hanggang sa talagang babalik siya. Kung siya man ay babalik sa ating kapanahunan, or tayo ay kukunin ng Panginoon, tuloy-tuloy pa rin yung ating pananampalataya. Can you say amen to that? Hallelujah. Bago yung parable na ito, nagsalita si Jesus Christ, yung comparison ng pagbabalik ni Jesus Christ sa chapter 17, 26 to 27, basahin natin ng sabay-sabay. Just it is in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Ito po yung biglang dumating yung flood. Ito ay warning sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Huli na ang lahat. Kaya nga, sa parable of the persistent widow in chapter 18, sa pagbabalik ng anak ng Diyos, meron pa kayang mananampalataya sa Kanya? Or kukunti na lang na katulad ng pamilya ni Noah? Mga kapatid, ang prayer ko, kasama tayo sa pamilya na katulad ng pamilya ni Noah. Na hindi man sumasampalataya yung marami, pero kasama tayo sa nagpapatuloy, nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung aral natin, hindi lang sagot sa panalangin ang layunin ng parable na ito, kundi ang matagpuang tapat sa pagbabalik ni Jesus. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon Jesucristo. At ang prayer natin ay siya pa rin ang tutulong sa atin para maging tapat tayo sa Kanyang, hanggang sa Kanyang pagbabalik. Gusto kong ikwento yung kwento ng aking misis. Ito si misis ko, yan. Nagbakasyon siya sa Amerika, pero parang sa Leyte lang eh. Nakita ko para sa probinsya lang din. Pero ang kwento niya, yung pagpunta niya doon, nagutom kasi na-delay. Sabi niya, Lord, paano to? Gugutom ako. Mayroon siyang pera. Kaso nga lang, sa airport sa Amerika, hindi nila tinatanggap ang pera. Ang tinatanggap nila card, credit card, kung anong card. Yung mga pinagbibili niya, binalik na lang. Kasi wala siyang card. Sabi niya, Lord, magugutom ako nito. Okay, delay ng 1 hour, mamaya. Delay ng 2 hours, mamaya. Delay ng 3 hours hanggang 8 hours na yata yung delay. Pero ganun yung kwento niya, na nagpe-pray siya sa Panginoon. Pero ang announcement nila ay meron daw voucher. Kaso nga lang, hindi naman kanya yung email. So yung in-email niya yung kapatid ko at nakita niya, uy, may voucher nga. Uy, makakakain na si Lynn. Nakakain na siya kasi may voucher. Yun ang pambayad. Very interesting kasi ayaw nila yung pera. Gusto nila card at saka QR code. Ayaw nila yung pera. Sabi ko, ibang klaseng bansa yung ito,
Sa atin, minsan ayaw pa yung card o ano. Gusto nila yung talagang nakikitang pera. And then, thank you very much. Nung pag nandun na siya sa US, sabi ng kapatid ko, i-refund daw ng airline ang kanyang ticket. Akala nila yung maiksi lang. Pero lahat ni-refund. Mula Pilipinas, papuntang Amerika, hanggang sa pagbalik, na-refund. Pagkatapos, nung pauwi na siya dito, nagpasama siya. Samahan niya ako kasi ni-refund nila eh. Baka hindi na nila ako pasasakayin. Pero talagang refunded. Talagang pinasakay siya. Pagdating ng Taiwan, nung ibibigay niya yung kanyang boarding pass, may sound, tik-tik. So, medyo kinabahan na naman siya. Na-discover na. Pero pinalitan nila yung kanyang boarding pass. Tapos, nung pagpasok niya sa airplane, dinala siya sa business class. So sabi niya, hindi naman ako dito eh. Baka kamali kayo. Sabi lang daw ng stewardess, feel it. Hindi ko rin alam kung bakit nandyan ka. Just feel it. Okay. So yung unang experience niya na natatakot, magutom, yung pressure, yung time ng kinakabahan, napalitan ng maraming mga testimonies na naka-business class siya, libre pa. Oo. Nagkaroon tuloy siya ng allowance. Okay. Yun yung example na sometimes yung mga delays, yung mga challenges na hinaharap natin, may magandang plano ang Panginoong Diyos. Kaya dapat magpatuloy tayo sa pananalangin. Persist in prayer. Minsan, yung justice, minsan, yung mga nangyayari sa mundong ito, yung mga corruption sa ating government, yung flood control na billion-billion halimbawa, iba pang mga sinasayang ng ating gobyernong pera, those are injustices, crimes committed ng mga namumuno against us, na nagbabayad ng mga tax, nahihirapan yung iba mga kababayan. But there will come a time na may justice. Haharap sila sa Panginoon. May justice. Hindi man sa mundong ito, when Jesus Christ comes, may justice. So we continue to believe in the justice of God. Pangatlo, we persist in faith. Nawa, matagpuan tayong nagpapatuloy na nananalig sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos.